Siyempre mga kaibigan, bago po tayo dumako doon sa ating main event, pinag-iinitan po kasi nila ngayon ang Davao City. Sinasabi nila the most traffic, number one traffic, Davao City. Nakakahiya naman po rito sa Guadalupe banda. Ang tagal ho natin dyan sa Metro Manila. Minotor ko yan mula north hanggang south. Syunga-syunga pa ako nun eh. Hindi ko naman alam meron pa dun sa kabilang daanan. Yung banda ron sa Baywalk, no? May daanan din kasi dun. Kung pupunta ka ng mga top, dito ako dumaan. Buti na lang nakamotor tayo. Kahit papano medyo gilid-gilid lang tayo, pasok naman. Ang problema natin ngayon kung bakit ko to inilagay, lagi may mga lumalabas na sa sa newsfeed, yung mga taga-kabila, sinisiraan po daw nila yung Davao City. So nilalagay doon most traffic, pinaka-traffic. Tas inedit pa nga, parang medyo may pagkatulad nito at nakikita yung MRT doon sa taas. No? Na parang sinasabi nila Davao City, traffic na daw. Oo, nandoon yung traffic, sundan na natin yung sinasabi nila. May oras na traffic doon at kahit papano naman gumagalaw. Dito mga kapatid, tignan ninyo. Diba? Ano to, hindi traffic? Tapos ina-number 1 nyo ang Davao City na traffic. Hindi lahat po ng lugar sa Davao City traffic. Although hindi din lahat sa Metro Manila traffic, pero mas marami pong traffic na lugar dyan. Lalo na sa EDSA. Ito ang nakakainis sa mga nagbabalita po sila ng mga paninira po sa Davao City. Napakaganda po ng Davao City. Kahit po yung mga taga-ibang bansa, sinasabi nila maganda ang Davao City. Kung gusto mo ng kapayapaan, matanda ka na, ayaw mo na ng mga gimmick-gimmick, tumira ka sa Davao City. Kasi napakapayapa po ng Davao City na yan, na gusto nilang siraan ngayon. Tara, simulan na natin ngayon ang reaction video. Siyempre, ang ating panonoorin ay atid sa inyo ng Fiber ni Juan. Nandiyan dyan po sa baba. Kung gusto nyo ng magandang internet, dyan na po kayo. Ayan yung contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Panoorin na natin to. Galing po sa ating Kabayan News Update. Kabayan News Update, para pinagsama. Kabayan News PH, mga kaibigan. Kakapasok lang, nagkagulo na. Hala, biglaan to. Kongreso nagulantang kay Colonel Grijaldo, Barbers huli? Question mark lang po yan ha. Hindi sinabing talagang huling eksakto. Okay, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Anong meron dito? Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Sagutin mo yung tanong ko. Hello. I would like to invoke my right Mr. Chair. Your Honor. May Ooh. OMG, ini-invoke no right silence na sila ngayon. Sige, maganda to ha, maganda to. that we cite Napawisan ako. Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. There is a motion Ganyan naman talagang mangyayari, ko-contempt to cite in contempt Colonel Grijaldo. Hearing none, the motion is approved. Mga kabayan, binatikos ng netizen at ilang grupo ang naging asal ng mga kongresista, partikular ito si Congressman Robert S. Barbers at iba pa. Ito ay matapos humarap sa Quad Committee hearing itong si Police Colonel Hector Grijaldo kahapon matapos ilang beses umabsent sa pagdinig. Stand by my statement Okay, in the so Senate I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Sa kasagsagan ng pagdinig sa Kamara, agad na nag-init ang ulo nitong si Congressman Robert S. Barbers matapos tumangging sumagot sa mga tanong ng ilang congressman itong opisyal ng PNP. Ayon kay Barbers, dapat ilabas ni Grijaldo ang kanyang tapang dito sa Kamara at hindi sa Senado kung saan ay tila may kakampi siya doon. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka.
Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely Kahit naman magtapang siya dyan, wala rin namang mangyayari, ha? Di ba, no? Eh, ko-contempt ka rin dyan, lalo na pag nagtapang-tapang ka pa lalo. to besmirch the reputation of some of the chairmen here. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi nitong si Colonel Grijaldo sa mga tanong ng mga kongresista, agad naman na ipinakontempt nitong si Congressman Romeo Aco, As itong si usual. PNP General na si Grijaldo at ipinalipat pa ito ng kulungan. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair. Alam nyo mga kapatid, ang kapangyarihan, hindi naman yan forever. Kapangyarihan ng tao, lalo na kapag nakaupo ka, hindi naman yan forever. Kaya habang nasa iyo ang kapangyarihan, dapat hanggat maaari, doon ka na lang sa tama. Ito'y pangkalahatan lang, naalala ko lang. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions. So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt OMG. Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Contempt You are na naman. again cited in contempt. You're again. Dahil sa ginawang panggigipit at tila pamabastos ng ilang kongresista. Kumbaga gumano na lang siya, no? Parang ano na eh, parang matik na yan, alam ko na yan. Parang ganun, ano? Dito kay General Grijaldo, nagbigay naman ng reaksyon at sama ng loob ang ilang mga taga-suporta. Itong PNP General, partikular ang isang kilalang Banateros Brothers na si Grabe, Banat Bay. General, no? Ginaganon Ayon kay nila. Banat Bay, masyadong pambabastos at panggigipit na mga kongresman sa kanilang mga resource persons at kalaunan ay ipapakontempt nila ito kapag hindi nagustuhan ang mga sagot. Hindi, sa tingin ko lang, base din sa opinion ko, kung halimbawang magsabi man siya ng talagang saloobin din niya o kahit na magsalita siya ng tama, si ano nga eh, si Harry Roque nga eh, kinontempt pa rin, di ba? Ang gaganda na ng mga sagot niya. E paano pa kaya ito talagang pag-iinitan nila to? Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado. Kasi Banat Bay dito Ito yung reaction video lang naman din, di ba? Bakit ang tapang nyo rin? Kasi nandiyan kayo sa Congress, sabi ni Sir Banat Baka Bay. ni Martin? Hindi kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Oh. Huwag naman pusa ng ganyan. Huwag yung ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sinda ka na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ooh. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Grabe Tama ba na bastusin at takutin ng mga kongresman itong active na PNP General na si Grijaldo? Sama-sama nating Hindi, kahit imbestigahan naman nila dyan, kung hindi naman din gugustuhin ng mga ang tawag dyan, sa hearing, no? Kung hindi naman din nila magugustuhan yung sinasabi ni General. Ano ba? General Colonel? Kasi Colonel nakalagay dito. Ay, ano ba to? Basta yun. Yung iniimbestigahan nila kanina. Ngayon, kung mali ang salita, hindi rin naman parang wala rin naman no? Kaya parang I invoke my right na lang tuloy ang sinasabi, di ba? Mas ma-okay na yun. Ganun na naman din ang kahihinatnan makokontempt din naman. Kaya ayun. Panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe Nasa button description yan, mga at pakiclick kaibigan. na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi, totoo lang hindi ho tama ho itong ginagawa ninyong panggigipit. Ang pagbubuli na ginagawa ninyo kay Grijaldo. Nako, hindi tama yan. Panoorin natin mga kababayan at nang makita natin kung ano talaga nangyari. Pasok! Muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Naku po. Grijaldo at ang dalawang committee Ayan na. chairman,
na inakusahan niyang pumilit sa kanya ng Kita mo naman. Title pala, malalaman mo na ang News 5 eh. Di ba? Gago! Title pa lang, malalaman na yung news 5. Tikom ang bibig. Hindi po siya tikom. Kaya po siya hindi nagsasalita kasi meron na siyang sworn statement sa Senado. Ah. 1 is enough. Diba? Okay. 2 is too much. Hindi na dapat siya magbigay pa Ganun pala yon. Kasi may statement na siya sa Senado. Kung ganun lang din naman ang itatanong ng mga to, nandoon naman na din yung mga sagot. So, parang 1 is enough. Tama, ano? ng ibang statement dahil meron na siyang Ganun affidavit, pala sworn yun. affidavit statement to doon sa sa Senado. Ngayon, kung ayaw niya na magsalita dyan Ayun. at siya'y mapapahamak laang, tama po yun. Hindi ibig sabihin tikom na kagad. Grabe naman kayo. Grabe, di maganda yan. tigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Oo. Pero napiko ng mga mambabatas sa At bakit? sagot sa kanilang mga tanong. Oo. Sa frontline ng balitang yan. Aso! Yes. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee Ayan na. ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses Ayan na. umabsent. Matatandaang siya ang Kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally. Parang ganun natin. Umarap na. Pagkatapos, umabsent na umabsent. Inoperahan mo yung mama. Anong gusto nyo gawin? Hindi sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. So parang dun pa lang, maaamoy mo nang may pagkabayas yung pamamalita. Base lang mo yan sa ating opinion. Ano? Oh my God, we'll be back again.